Ngayon ay isang bagong araw at bago pa man lumabas ang anumang salita mula sa iyong bibig, inihanda na ng Diyos ang isang bagay na espesyal para sa iyo. Huminga ka ng malalim. Ang sandaling ito ay hindi aksidente. Kilala ng Panginoon ang iyong mga laban, ang mga lihim mong iniisip at maging ang mga bagay na hindi mo masabi, nauunawaan niya. Ang salita sa 1 Corinto 15:27 ay matibay na paalala. Ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Anuman ang nakaharap mo ngayon, may pangakong buhay na bumababa mula sa langit. Hindi ka nag-iisa. Bawat umaga ay isang pagkakataon para magsimulang muli. May pananampalataya, pag-asa at direksyon. Sapagkat kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan, lakas at kaaliwan. Ngayon, buksan mo ang iyong puso. Sabay tayong magsimula ng araw kasama ang Diyos. May kapayapaang mula sa itaas na hindi kayang agawin ng kahit anong alalahanin. Iyon ang kapayapaang nais ng Diyos na ibuhos sa iyo ngayon, bago pa man magsimula ng totoo ang araw. Ang gumising na may pananampalataya ay isang simpleng kilos, ngunit makapangyarihan. Ito'y parang iniunat mo ang iyong mga kamay sa langit at sinabi, "Kausapin mo ako, Panginoon. Kailangan ko ng iyong gabay." Ang talata ngayon, 1 Corinto 15:57, ay hindi lang paalala, ito ay isang susi. Ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pansinin, ang tagumpay ay ibinibigay ng Diyos. Hindi ito nakukuha sa sariling lakas, kundi tinatanggap sa pananampalataya. Ibig sabihin, ngayong araw na ito, hindi mo kailangang magtagumpay ayon sa lohika o sa mga pangyayari. Kailangan mo lang maniwala, magpahinga at magtiwala na ang langit ay kumikilos para sa iyong kapakanan. Sinisimulan mo ang araw na ito kasama ang Diyos. At kapag inilalapit natin ang ating puso sa Kanya sa unang liwanag ng araw, binubuksan natin ang daan para ipakita niya ang tamang landas, malayo sa ingay, puno ng mga pangako. Ngayon, sa isang pusong handa, gawin natin ang isang banal na bagay. Tayo'y manalangin ng sabay. I-komento mo rito, naniniwala ako sa pangako ng Diyos. At mag-subscribe ka ngayon din sa channel na ito sapagkat dito sinisimulan mo ang araw na may banal na direksyon. Panginoon, ngayon kami ay lumalapit sa iyong presensya. Hindi ito basta-bastang sandali. Ito ay isang banal na tagpo. Ito ang unang hininga ng umaga sa harap ng iyong dambana. Dito namin inilalagay ang lahat, ang mga pag-aalinlangan, mga desisyon, takot, mga inaasahan, at buong pusong sinasabi, "Kausapin mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami sa iyong banal na direksyon. Diyos, sa pangalan ni Jesus, iniaalay namin sa iyo ang araw na ito. Inilalagak namin sa iyong mga kamay ang aming tahanan, isipan at puso. Sinisimulan namin ang araw na ito sa panalangin sapagkat alam naming ang iyong presensya ang naghahanda sa amin para sa anumang laban. Bago pa man painitin ng araw ang mundo, dumudulog na kami sa iyo. Painitin mo ang aming espiritu sa pamamagitan ng iyong salita. Bigyan mo kami, Ama, ng pananampalatayang panibago. Naway makita namin sa mata ng pananampalataya ang mga bagay na hindi pa namin nakikita. Naway ang katiyakan ng iyong tagumpay ang sumakop sa aming isipan na ang iyong makapangyarihang kamay ang bumangon sa amin at itulak kami patungo sa katuparan ng iyong salita. Ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, Panginoon, inaangkin namin ang pangakong ito. Ama, ngayong umaga yakapin mo kami ng iyong presensya, ang bawat negatibong kaisipan, ang pagod ng kaluluwa, ang bigat ng damdamin. Alisin mo ito sa pamamagitan ng iyong liwanag. Gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu na may karunungan, katahimikan at paningin na espiritual. Nais naming lumakad patungo sa mga bagay na inihanda mo na. Nais naming sumunod, may pananampalataya, may pagsunod at may pasasalamat.
Alam mo, Diyos, ang bawat detalye ng aming mga araw. Alam mo ang mga hamong hindi pa namin nahaharap ngayong araw. Kaya't hinihiling namin, mauna ka sa amin. Ihanda mo ang mga landas. Alisin mo ang mga balakid na hindi namin nakikita. Ipagkaloob mo ang iyong biyaya at awa kung saan may kakulangan. Buksan mo ang mga pintuang walang sinumang makapagsasara. Isara mo rin ang mga hindi para sa amin. Ipakita mo sa amin ang mga nakatago at patatagin mo ang aming puso sa iyong panahon at kalooban. Panginoon, turuan mo kaming magpahinga sa iyong pangako. Turuan mo kaming magtiwala kahit tila magulo ang lahat, sapagkat ang iyong oras ay perpekto at ang iyong salita ay hindi kailanman nabibigo. Ang iyong pangako ay buhay at ito ay narito ngayon, ibinubuhos sa bawat isa na nananalangin kasama ko sa mismong sandaling ito. Essa passagem tão conhecida é muito mais que uma cena de batalha. Ela é uma revelação de como Deus age na vida de quem confia, mesmo quando tudo parece impossível. Imagine a cena. Um jovem sem armadura, sem treinamento militar, enfrentando um gigante guerreiro, experiente, arrogante, armado até os dentes. Humanamente, Davi era improvável, mas espiritualmente ele era imbatível. Você já se sentiu assim? Pequeno diante de problemas grandes? Já teve a sensação de que a vida colocou você diante de uma batalha que não pediu, contra um Golias que parece mais forte do que você? Talvez hoje esse gigante tenha nome, um diagnóstico, uma dívida, uma perda recente, uma porta que se fechou. Mas escute com atenção. O que fez Davi vencer não foi força, foi fé. O que derrotou o gigante não foi uma espada, foi uma palavra profética vinda do coração cheio de Deus. Davi chegou naquele campo de batalha com uma certeza no peito. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17:37. Olha a profundidade disso. Ele não enfrentou Golias esperando ver o que ia dar. Ele já tinha uma memória viva das vitórias anteriores que Deus lhe havia dado. E é isso que fortalece a nossa fé. Lembrar do que Deus já fez. Porque se Ele fez antes, Ele fará de novo. Enquanto os soldados viam um inimigo invencível, Davi via uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Enquanto todos tremiam, Davi avançava. E isso não porque ele fosse melhor, mas porque ele confiava. Ele sabia que a vitória vinha de Deus. Ele sabia que oração, fé e obediência trazem resultados eternos. Agora pare e pense. Quantas vezes você já recuou diante dos seus Golias? Quantas vezes você olhou para o problema e esqueceu da promessa? Davi não se deixou intimidar pelo tamanho do desafio, porque conhecia o tamanho do seu Deus. É disso que precisamos hoje, resgatar a visão espiritual. Enxergar com os olhos da fé, sentir com o coração entregue, declarar com a boca cheia de convicção. Essa batalha é do Senhor. E sabe o que é mais lindo? Davi pegou 5 pedras lisas, mas usou apenas uma. Porque quando Deus está à frente, não há desperdício, não há confusão, não há erro. Ele faz com pouco o que o mundo acha que só se conquista com muito. Ele usa os pequenos para envergonhar os grandes. Ele escolhe o improvável para mostrar que a glória é toda dele. Aquela pedra foi profética. Ela simbolizava algo muito maior. A autoridade de quem ora com fé e age com confiança. E hoje, essa pedra representa sua oração da manhã. Representa o clamor que você levantou há poucos minutos. Representa sua fé renovada, sua confiança restaurada, sua caminhada espiritual recomeçando com direção divina. Não despreze o que você tem nas mãos. Não subestime sua fé, nem os recursos simples que Deus colocou no seu caminho. Muitas vezes, a resposta já está aí. No ordinário, no pequeno, no que parecia comum. Davi não foi buscar armas nos exércitos, ele foi ao riacho. E é lá, no lugar onde poucos olham, que Deus esconde ferramentas de vitória.
Essa história nos ensina algo profundo. A vitória não começa quando o gigante cai. Ela começa quando você decide crer. Quando você diz, eu vou, eu creio, eu confio. Quando você não se move pelo medo, mas pela palavra profética que Deus plantou no seu coração. Agora, eu quero que você pense no seu dia de hoje como esse campo de batalha. Não no sentido de dor ou guerra, mas como um cenário pronto para a manifestação da glória de Deus. Há desafios? Sim. Mas há também um Deus que já te deu a vitória. Há obstáculos? Sim. Mas há também uma direção divina que vai te guiar a cada paso. Ang kwentong ito nakilala ng marami ay higit pa sa isang tagpo ng labanan. Ito ay isang paghahayag kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng taong nagtitiwala sa Kanya, kahit patila imposible ang lahat. Isipin mo ang eksena, isang kabataang lalaki, walang baluti, walang pagsasanay sa digmaan, humaharap sa isang higanteng mandirigma, bihasa, mayabang at armado. Sa paningin ng tao, imposibleng manalo si David. Pero sa espiritual, siya ay walang talo. Naramdaman mo na ba iyon? Na parang napakaliit mo sa harap ng napakalaking problema? Na inilagay ka ng buhay sa isang laban na hindi mo naman pinili? Sa isang Goliath na tila mas malakas kaysa sa iyo? Marahil ngayon may pangalan ng iyong higante. Isang masamang balita, isang utang, isang pagkawala, isang saradong pintuan. Pero makinig kang mabuti. Ang nagpapanalo kay David ay hindi lakas kundi pananampalataya. Ang tumalo sa higante ay hindi espada, kundi isang salitang propetiko mula sa pusong puspos ng Diyos. Dumating si David sa larangan ng labanan na may katiyakan sa puso. Iniligtas ako ng Panginoon mula sa mga kuko ng leon at oso. Ililigtas niya rin ako sa kamay ng Filisteyong ito. 1 Samuel 7-37. Isipin mo ang lalim nito. Hindi niya hinarap si Goliath para lang subukan ang kanyang kapalaran. Dumating siya na may buhay na alaala ng mga nakaraang tagumpay mula sa Diyos. At ito ang nagpapalakas sa ating pananampalataya, ang pag-alala sa mga ginawa na ng Diyos. Sapagkat kung nagawa niya noon, gagawin niya ulit. Habang nakikita ng mga sundalo ang isang di madaig na kaaway, nakita ni David ang isang pagkakataon upang luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Habang nanginginig ang lahat, si David ay lumalapit. Hindi dahil siya ay mas magaling, kundi dahil siya ay may tiwala. Alam niya na ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Alam niya na ang panalangin, pananampalataya at pagsunod ay may walang hanggang bunga. Ngayon, huminto ka saglit at mag-isip. Ilang beses ka nang umatras sa harap ng iyong mga Goliath. Ilang beses mong tiningnan ng problema at nakalimutan ang pangako. Hindi pinayagan ni David na takutin siya ng laki ng hamon dahil alam niya kung gaano kalaki ang kanyang Diyos. Iyan ang kailangan natin ngayon, ang muling pagbuhay ng paningin ng pananampalataya, ang makakita gamit ang mata ng Espiritu, ang makadama gamit ang pusong ganap na nakasuko, ang magsalita ng may buong paniniwala. Ang laban na ito ay sa Panginoon. At alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha? Kumuha si David ng 5 makinis na bato, pero isa lang ang ginamit niya, sapagkat kapag ang Diyos ang nangunguna, walang nasasayang, walang kalituhan, walang pagkakamali. Ginagawa niya ang dakila gamit ang kaunti. Ginagamit niya ang mga maliit upang hiyain ang malalaki. Pinipili niya ang mga hindi inaasahan upang ipakita na ang kaluwalhatian ay sa kanya lamang. Ang batong iyon ay propetiko. Kumakatawan ito sa isang bagay na mas malalim. Ang autoridad ng taong nananalangin ng may pananampalataya at kumikilos ng may tiwala. At ngayon, ang batong iyon ay sumasagisag sa iyong panalangin sa umaga. Ito ang sigaw ng iyong puso, ilang minuto lang ang nakalipas. Ito ang panibagong pananampalatayang nabuhay sa iyo. Ito ang panibagong lakas sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Huwag mong maliitin ang nasa kamay mo.
Huwag mong maliitin ang iyong pananampalataya o ang mga simpleng bagay na inilagay ng Diyos sa iyong landas. Kadalasan nasa harapan na ang sagot sa ordinaryo, sa maliit, sa tila walang halaga. Hindi si David kumuha ng armas mula sa kampo ng sundalo. Pumunta siya sa Sapa. At doon, sa lugar na bihirang tignan, itinago ng Diyos ang kasangkapan ng tagumpay. Itinuturo sa atin ng kwentong ito ang isang mahalagang katotohanan. Nagsisimula ang tagumpay hindi sa pagbagsak ng higante, kundi sa sandaling pinili mong maniwala. Sa oras na sinabi mong, lalakad ako, maniniwala ako, magtitiwala ako. Kapag hindi ka na gumagalaw sa takot, kundi sa salitang prophetikong itinanim ng Diyos sa puso mo. Ngayon, gusto kong isipin mo ang araw na ito bilang parang larangan ng laban. Hindi sa kahulugan ng sakit o digmaan, kundi bilang entabladong nakahanda para sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. May mga hamon? Oo, pero may Diyos din na ibinigay na ang tagumpay. May mga balakid? Oo, pero may banal ding direksyong gagabay sa iyo sa bawat hakbang. Hindi nanalo si David dahil alam niya ang katapusan, nanalo siya dahil alam niya kung sino ang kasama niya sa simula at iyan ang pananampalatayang bumabalot sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang makita ang bukas para lumakad ng may kumpiyansa. Kailangan mo lang malaman na ang Diyos ang may kontrol at Siya ang nangunguna sa iyo bilang makapangyarihang mandirigma. Ilang beses ka nang nanalangin na tila walang naramdaman. Ilang beses mong kinausap ang Diyos at parang walang sagot, hindi mahalaga, sapagkat ang pananampalataya ay hindi nakabase sa damdamin, kundi sa paninindigan. At ngayon, ito ang paninindigang nais naming itanim sa iyong puso. Hawak mo na ang pangako, hawak mo na ang bato, hawak mo na ang direksyon. Ang kulang na lang ay ang hakbang, ang pagkilos. Ang pananampalatayang tumutuloy kahit hindi pa nakikita. Huwag kang maghintay na maramdaman ang lahat. Huwag mong hintayin maunawaan ang lahat. Magpatuloy ka lang, sapagkat babagsak ang higante, darating ang kasagutan. At ang panalangin sa umaga, kapag ginawa ng may pananampalataya, ay nagbubukas ng langit sa ibabaw ng iyong tahanan. Kung nasaan ang pananampalataya, naroon ang buhay. Kung nasaan ang pagsuko, naroon ang presensya. Kung nasaan ang panalangin, naroon ang himala. Siguro ang kailangan mo lang gawin ngayon ay buhatin ang batong hindi nakikita, ang iyong pananampalataya, at sabihin, Panginoon, lalakad ako sa iyong lakas. Marahil ang hinihintay lang ng Diyos sa iyo ay isang hakbang, isang kilos ng tiwala, isang tunay na pagsuko. Ngayon, nagsisimula ang iyong tagumpay at hindi ito simpleng salita lang. Ito ay salita ng Diyos. Ito ay pangako. Ito ang Espiritu Santo na bumubulong sa puso mo. Hindi ka mag-isang lalakad. Ako ay kasama mo. Simulan mo ang araw sa panalangin. Simulan mo ang araw sa banal na direksyon. Simulan mo ang araw sa buhay na pananampalataya. Gawin mong deklarasyon ng tiwala ang bawat umaga. Gawin mong pagkakataon upang luwalhatiin ng Diyos ang bawat hamon. Gawin mong altar ang iyong araw-araw sapagkat doon siya nagpapakita. At ngayon, huminto ka muna. Isipin mo ang lahat ng iyong pinagdaanan, lahat ng tila imposibleng dumaan pero nalampasan mo. At sabihin mo ngayon ng buo ang puso, hanggang dito tinulungan ako ng Panginoon. Ang alaala mong iyan ay ang iyong bato. Ang pasasalamat mong iyan ay ang iyong sandata. Ang pananampalataya mong iyan ay ang iyong kalasag. At sa parehong paraan na nagtagumpay si David, ikaw rin ay magtatagumpay. Isulat sa mga komento, ang laban na ito ay sa Panginoon. At ipahayag mo na ang iyong lakas ay nasa Diyos. Nauunawaan mo na ngayon, hindi ang higante ang nagtatakda ng tagumpay. Pananampalataya ang susi, pagsuko ang susi. Ang katiyakang ang Diyos ang may hawak ng lahat, iyan ang susi. Pero may mga katotohanang espiritual na kailangang paulit-ulit na ipaalala araw-araw, sapagkat sinusubukan ng kaaway ng ating mga kaluluwa na ipalimot ito.
Mga katotohanang payak ngunit makapangyarihan na muling bumubuhay sa ating espiritu at nagpapatibay sa atin kapag ang araw ay nagsimula na naman ng may mga hamon. Ang unang propetikong katotohanang kailangan mong panghawakan ngayon ay ito: ang tagumpay ay nagsisimula sa isip. Bago pa ito magpakita sa pisikal na mundo, kailangan muna itong ideklara sa espiritual na mundo, hindi sa sigawan o sobrang pagsisikap, kundi sa paninindigan. Ano ang iniisip mo tuwing paggising? Ano ang sinasabi ng bibig mo sa unang oras ng araw? Marami ang nagsisimula sa reklamo, agad na iniisip ang pinakamasama. Pero ang bayan ng Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya, sa salitang may pasasalamat, sa panalangin sa umaga. Sa tinig na propetiko na nagsasabi, Panginoon, ito ang araw na ginawa mo at ako'y mabubuhay dito ng may kagalakan at pag-asa. Ang isip ang larangan ng digmaang espiritual. Doon nagtatanim ng kasinungalingan ng kaaway. Hindi mo kaya, hindi na ito magbabago, nakalimutan ka na ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatawag ka ng Diyos sa isang pagbabagong anyo ng isipan. Sa Roma 12:2, tayo'y pinaalalahanan, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kapag nagbago ang kaisipan, nagbabago ang atmosfera. Kapag naka-align ka sa langit, ang lupa ay sumusunod. Ang ikalawang katotohanan ay ito: ang tagumpay ay dumarating sa oras ng Diyos, hindi sa oras natin. Ito ang pinakamahirap tanggapin dahil tayo ay nabubuhay sa panahon ng pagmamadali. Lahat ay instant. Pero ang Diyos ay may ibang takbo ng oras. Siya ay kumikilos sa oras ng paghahanda. Minsan nananalangin ka at parang walang nangyayari. Pero sa likod ng lahat, abala ang langit. Inaayos ng Diyos ang mga tao, binubuksan ang tamang daan, isinara ang maling mga pintuan, hinuhubog ang iyong puso at pinalalawak ang iyong pananampalataya. Ang panahon ng paghihintay ay hindi parusa. Ito ay pag-aalaga. Sapagkat may mga tagumpay na kung dumating ng wala sa oras, maaring makasakit sa atin. May mga pangakong nangangailangan ng pagkahinog upang maranasan ng buo. Kaya kapag tila ang lahat ay mabagal, ulitin mo ito sa iyong espiritu. Hindi huli ang Diyos. Siya ang may hawak ng lahat. At magpatuloy kang maniwala, magpatuloy kang manalangin, magpatuloy kang maghintay ng may pag-asa, hindi may pagkabalisa. Ang ikatlong katotohanan, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa iyo. Ito ay nakasalalay sa Diyos. Oo, may bahagi kang ginagampanan. Oo, mahalaga ang panalangin, pagbabantay at paghahanap ng banal na direksyon. Pero ang magtatakda ng wakas ng iyong kwento ay hindi ang iyong kakayahan, kundi ang biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkilos ng Espiritu, kapag naunawaan mo ito, nababawasan ang bigat sa iyong balikat. Hindi mo na kailangang patunayan ang lahat. Kailangan mo lang magtiwala. Hindi ito pagiging tamad. Ito ay pananampalatayang hinog. Ito ay ang pagsambit na gaya ni Pablo sa 2 Korinto 12:9. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Ibig sabihin, kahit pakiramdam mo'y wala ka ng lakas, ang biyaya ng Diyos ang sumasalo sa iyo. Ang pangako ay nananatiling buhay. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Ang ikaapat na katotohanan, ang tagumpay ay hindi lang resulta, ito ay proseso. Bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pangako ay bahagi ng tagumpay. Bawat panalangin sa umaga, bawat pagpapatawad, bawat pagsuko alang-alang sa Diyos, bawat pagpili ng kabutihan sa halip na hinanakit, lahat ng iyan ay pundasyon ng tagumpay. Huwag mong maliitin ang maliliit na simula. Huwag mong balewalain ang mga tahimik na proseso. Hindi lang kumikilos ang Diyos sa mga kahangahangang sandali, gumagawa rin siya sa mga ordinaryo. Minsan, ang tagumpay ay nakatago sa rutina, sa katapatan, sa pagiging matibay.
At sa oras na hindi mo inaasahan, bubuksan ng langit ang pintuan. Parang ilog na biglang bumagsak mula sa pampang. Parang ani na biglang namulaklak. Ang ikalimang katotohanan, ang tagumpay ay may layuning mas malaki kaysa sa sarili mo. Hindi ito tungkol lang sa iyo. Ito ay tungkol sa pangalan ng Diyos na pinaparangalan. Nanalo si David laban kay Goliath, pero ang epekto ay mas malawak kaysa sa labanan. Lumakas ang loob ng buong Israel, napahiya ang mga kaaway, at ang pangalan ng Panginoon ay pinarangalan. Ang tagumpay mo ay magiging patotoo. Ang kagalingan mo ay magpapalakas ng loob ng iba. Ang pagbabalik mo ay magbubunga ng pananampalataya sa mga nakakakilala sa iyo. Kapag pinagpala ka ng Diyos at gagawin niya ito, hindi lang ito personal na biyaya. Ito ay magiging tanda ng langit sa lupa. At dahil dito, kailangang handa ka, hindi lang para tumanggap, kundi para magbahagi, para magdiwang, para parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang gagawin. Ang ika-6 na katotohanan, ang tagumpay ay may kasamang pananagutan. Oo, sapagkat ang taong nagtagumpay ay kailangang manatiling mapagpakumbaba. Ang tagumpay ay hindi katapusan. Ito ay bagong simula. Diyan, nagsisimulang lumitaw ang bagong laban, bagong hamon. Pero doon mo rin matutuklasan na mas malakas ka na. Mas sensitibo ka na sa tinig ng Diyos. Mas handa ka nang tuparin ang layunin niya sa iyo. Kaya kapag pinagpala ka ng Diyos, panatilihin mong ang mga tuhod mo'y nakaluhod. Ipagpatuloy mo ang panalangin sa umaga. Iangat mo pa rin ang isipan mo sa langit. Sapagkat ang taong nananalo kasama ang Diyos ay alam na kung wala siya, ay wala rin tayong magagawa. Ang taong lumalakad kasama ng Panginoon ay nauunawaan. Bawat araw ay panahon upang maghanap, magpasalamat at magtiwala. Ngayon, huminga ka ng malalim. Silipin mo ang kalooban mo. Alin sa mga katotohanang ito ang pinakatumama sa iyo ngayon? Baka kailangan mong i-renew ang isipan. Baka kailangang tanggapin mo ang takdang oras ng Diyos. Baka sinusubukan mong buhatin ng mag-isa ang isang bagay na tanging Diyos lang ang makalulutas. O baka nasa gitna ka ng proseso, hindi pa nauunawaan ang lahat. Anuman ang yugto ng buhay mo ngayon, ang direksyon mula sa langit ay bumababa sa iyo sa sandaling ito. At ito ay hindi teorya, ito ay buhay, ito ay salita ng Diyos. Ito ay tugon mula sa langit, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. At dinala ka niya rito ngayon upang ipaalala sa iyo, ang tagumpay ay nakasulat na. Kailangan mo lang magpatuloy sa paglalakad. Magkomento ngayon ng may pananampalataya. Naniniwala ako na ang Panginoon ang may kontrol. O isulat, nasa proseso ako, pero alam kong akin na ang tagumpay. At huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ito ang iyong spiritual na tahanan tuwing umaga. Ngayon, pinipili kong maniwala kahit hindi ko pa nakikita. Ngayon, ipinapahayag ko na ang Diyos ay kumikilos na. Ngayon, tinatanggap ko ang tagumpay, hindi dahil sa aking galing, kundi sa iyong biyaya, Panginoon. Ang mga deklarasyong ito ay parang mga binhing itinanim sa lupa ng iyong pananampalataya. Hindi lang ito basta mga salita, ito ay mga susi ng kalangitan. Sa bawat pagbukas ng iyong bibig upang ideklara ang ipinangako na ng langit, ikaw ay lumalagay sa tamang posisyon bilang anak, bilang tagapagmana, bilang isa na hindi na namumuhay ayon sa mga pangyayari, kundi ayon sa banal na direksyon. Ilang beses ka na bang natahimik dahil sa takot? Ilang beses mo nang tinanggap ang araw na malungkot dahil nakalimutan mong ikaw ay lingkod ng Diyos ng kaliwanagan? Panahon na upang buksan ang bagong kabanata. Panahon na upang yakapin ang iyong espiritual na pagkakakilanlan. Hindi ka naririto upang basta mabuhay, naririto ka upang mabuhay ng may layunin, upang lumakad araw-araw sa ilalim ng presensya ng Diyos. At nagsisimula ito ngayon sa panalangin mong ito sa umaga.
sa deklarasyong ito ng pananampalataya, sa desisyong tahimik pero makapangyarihan na hindi mo na nais mamuhay ayon sa pagdududa, kundi ayon sa pangako. Maaaring sabihin ng mundo, walang magbabago. Pero ang pananampalataya ay sumasagot, ang lahat ay posible sa naniniwala. Ang takot ay sumisigaw, wala ka ng pag-asa. Pero sinasabi ng salita, ang Panginoon ay aking kanlungan at kalakasan. Sumisigaw ang pagkabalisa, huli ka na. Ngunit ibinubulong ng Diyos, sa tamang panahon ako'y kikilos. Nakikita mo ba ang kaibahan? Laging taliwas ang tinig ng langit sa tinig ng kaguluhan. At ikaw ang pipili kung kaninong tinig ang iyong pakikinggan. Ngayon, sa sandaling ito, piliin mong maniwala. Piliin mong ideklara ang mga pangakong ibinigay na ng Diyos sa iyo, kahit pamukhang malayo, kahit hindi mo pa makita kung paano, sapagkat ang pananampalataya ay hindi tungkol sa lohika, ito ay tungkol sa tiwala. Hindi ka dinala ng Diyos dito para pabayaan, hindi siya nagsimula sa iyo para lang huminto sa gitna. Siya ang Diyos na nagsisimula at tumatapos. Ang Diyos na nangangako at tumutupad, ang Diyos na nagsasalita at gumaganap. At sinasabi niya ngayon sa puso mo, magpatuloy ka, ako ay kasama mo, malapit na ang tagumpay. Kaya ngayon, itaas mo ang pananampalataya, buksan mo ang bibig mo, sabihin ito ng buong paninindigan. Tinatanggap ko ang salitang ito, pinaniniwalaan ko ang pangakong ito, inaangkin ko ang tagumpay ko sa pangalan ni Jesus. Hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang magpaka-espiritual sa panlabas. Hindi performance ang hanap ng Diyos, kundi katotohanan, pusong totoo, pagsukong totoo. Isang pusong nagsasabing, kausapin mo ako, Panginoon, ituro mo ang landas ko, huwag mo akong pabayaang lumakad nang wala ka. At magsasalita siya, sa katunayan, nagsasalita na siya, sa pamamagitan ng salitang ito, sa presensyang nararamdaman mo ngayon. Maaaring hindi mo ito maipaliwanag, pero may gumagalaw sa loob mo, may kumakalma, may umiinit. Iyan ay ang Espiritu Santo na yumayakap sa iyo, na nagpapatunay na hindi ka nag-iisa, na ang langit ay kumikilos para sa iyo, nananalangin ka, nakinig ka, nagdeklara ka. Ngayon panahon na upang magtiwala, magpahinga sa pag-aaruga ng Diyos. Maniwala na ang umagang ito ay kakaiba, na ang video na ito ay hindi lamang nilalaman, ito ay isang tagpo, isang bagong simula, isang paalala na may Diyos na nakikipaglaban para sa iyo. Magkomento ngayon ng may pananampalataya, inaangkin ko ang tagumpay na mula sa langit. O isulat, kausapin mo ako, Panginoon, handa na akong makinig. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ito ngayon. Dito, araw-araw ay nagsisimula sa panalangin, salita at banal na direksyon. Ngayon, huminga ka ng malalim, pumikit ka saglit, patahimikin ang mga ingay sa paligid, damhin ang sandali, pakinggan ang kapayapaang dumarating sa iyo ngayon, tulad ng banayad na hangin, tulad ng haplos ng Diyos na bumabalot sa iyo. Iyang nararamdaman mo, hindi iyon basta emosyon. Iyan ay ang tunay na presensya ng Espiritu Santo. Siya ay naririyan, nagsasalita siya sa katahimikan. Pinapakalma ang mga bagyong nasa loob mo. Pinagagaling ang mga sugat na hindi mo alam na mayroon. Binubuhay muli ang iyong pananampalataya. Hindi ka narito ng aksidente. Ang video na ito, ang salitang ito, ang panalangin sa umaga na ito ay turning point. Hindi dahil maganda ang mensahe, kundi dahil pinili ng langit na makatagpo ka rito. Inilaan ng Diyos ang sandaling ito, at ang kanyang tinig ay ibinubulong sa iyong puso. Anak, ako'y kasama mo. Patahimikin mo ang puso mo. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ngayon. Kailangan mo lang maniwala na ang banal na direksyon ay dumadaloy, kahit sa mga detalye na tila maliit. Ang panalangin mong sinabi sa simula ng video na ito, umakyat na bilang mabangong insenso sa harap ng trono ng Diyos. At ang pinakakamangha-mangha, narinig niya, kumikilos na siya. May mga araw na kailangan natin ng himala.
Pero may mga araw din na sapat na ang isang katiyakan na hindi tayo nag-iisa at iyan ang katiyakang kasama mo ngayon. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang araw ni kung ano pa ang darating. Magtatagumpay ka, hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa pangako. Ang simula ng araw kasama ang Diyos ay kakaiba. Para itong inaayos ang kompas ng kaluluwa. Para itong iniaayon ang puso sa langit, lahat ay nagiging mas magaan. Sapagkat kapag ang Espiritu Santo ang umaakay, kahit ang mga daang mahirap ay nagiging kayang tawirin. At ginawa mo yan ngayon. Pinili mong magsimula sa panalangin, sa salita, sa pananampalataya. Kaya mula ngayon, hindi ka nalalakad ayon sa damdamin ni sa takot. Lalakad ka ng may katatagan, gaya ng taong nakarinig ng tinig ng Diyos sa umaga. Kikilos ka ng may kaliwanagan, gaya ng isang may dalang buhay na pangako sa dibdib. Hihinga ka ng malalim at sasabihin, alam ko kung kanino ako nananampalataya. Nakikita mo ba kung paano lahat ay nagbabago kapag tayo'y nagpapasakop? Pati ang tinig sa loob natin ay nababago. Nawawala ang kapangyarihan ng pagkabalisa. Napapalitan ang pagdududa ng katiyakan. Sapagkat pumapasok ang Espiritu Santo at pinupuno ang bawat puwang. Hindi siya malayo, nandyan siya kasama mo at mananatili siya hanggang wakas. Kaya tanggapin mo ang pagtatapos na ito bilang isang espiritual na tatak. Isang amen na hindi lang nagtapos ng panalangin, kundi nagbukas ng bagong landas. Sapagkat aalis ka sa sandaling ito na may bagong lakas. May mga sagot sa espiritu, may pananampalataya sa mga mata, may direksyon sa puso. At bago matapos ang sandaling ito, mangako ka sa sarili mo. Huwag mong hayaang mapawi ang pananampalatayang sinindihan ng Diyos sa iyo ngayon. Alagaan mo ang apoy na iyan. Bumalik ka bukas. Patuloy kang makinig sa salita. Patuloy kang manalangin. Patuloy mong ideklara ang mga pangako. Sapagkat bawat binhing itinanim ngayon ay magiging ani bukas. Naway mapuno ang araw mo ng kapayapaang hindi kayang unawain ng mundo. At naway ang pangako ng 1 Corinto 15:57 ay patuloy na umalingaw-ngaw sa iyong kaluluwa. Ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa bagong yugto ka na, isang bagong panahon, isang bagong paglalakbay kasama ang Diyos. Magkomento ngayon ng may pananampalataya, pinalakas ako ng panalangin ito, o isulat, sinimulan ko ang araw kasama ang Diyos at ako'y muling nabuhayan. Isulat mo rin ang pangalan ng mahal mong tao na nangangailangan ng ganitong salita. Ipanalangin natin siya. Ibahagi mo ang presensyang ito. At huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dito, sinisimulan mo ang bawat araw sa panalangin sa umaga, sa buhay na salita, at sa banal na direksyon, araw-araw, lagi.